Let's open our Bible in the book of Marcos or Mark. Mark chapter 11 verse number 24. Amen. Nais kong mag-share ngayon pong gabi tungkol sa panalangin. Nakikita ko iba sa inyo, yung prayer nila ay malamig pa, katulad ng yelo. Amen. Parang kailangan ng revival sa prayer. Kung tatanungin ko kayo personal, kumusta yung prayer life nyo? May maganda po kayo maisagot sa Panginoon. Sabi niya dito sa verse 24, Mark chapter 11, "Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them." Oh, kita mo kung gaano katindi nito. Pag ikaw ay nananalangin sa Panginoon, ano man ang gusto mo sa pamagitan ng panalangin, paniwalaan mo, matanggap mo, at magkakaroon ka. Amen? Nandiyan po ba kayo? Pray tayo, Lord, i-bless niyo po ang gabing ito. Salamat sapagkat nakarating po kami muli. Magpalakas kayo at magpatibay ng inyong mga anak ngayon pong gabi. Bigyan niyo po ng wisdom ang inyong lingkod upang maipaliwanag niyang maigi ang inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itong talatang ito, mga kapatid, ay matibay na turo ng Panginoon sa kanyang mga alagad na pagka sila'y nananalangin, haluan ng pananampalataya. Ang pananampalataya, sabi niya, na kahit na kasinliit lang ng buto ng mustard seed. Kung pag-aralan natin na, ay kasi laki ng buto ng munggo, no? Hindi po yung mustasang kinakain natin, tinutukoy ko. Yung mustard seed, kung pag-aralan mo, yung kanyang buto ay kasinlaki lang ng buto ng munggo. O di kaya mas malaki pa sa doon. Yung kung meron kang pananampalataya katulad nun, kalaki, pwede mong sabihin sa bundok na ito, sabi niya, lilipat sa kabila, mangyayari. Meron pong isang pastor na sumubok nito. Nag-pray siya. Ano? O bundok, lumipat ka gawin dito. Kasi natatakot siya eh. Baka daw magkaroon ng, anong tawag natin yung, pag umulan ng umulan, tapos lumubutang lupa sa bundok. Landslide ba tawag doon? Okay. Natatakot siya doon. Tapos sabi niya, talagang nagtaas pa siya ng kamay. In the name of Jesus, sabi niya, bundok, lumipat ka doon sa kabila. Nakapikit pa yun, ha? Nag-pray siya, kapatid. Nananampalataya ako, Panginoon, na itong bundok na ito, lilipat doon. Hindi, talaga naman nag-pray siya na napaka-bold ng kanyang prayer. Boldness, ano? Okay. Nung idilat niya ang kanyang mata, sabi ko na nga ba, hindi umalis eh. Ibig sabihin, nagduda pa. Naiintindihan pa tayo, nagduda. Sabi ko nga ba, hindi lumipat eh. Okay? Ano laman ng isip niya? Alam niyo po, totoong pangyari to, hindi ako nag-iimbento. Totoong nangyari to, ano? Ang taong tinutukoy ko na nag-pray, kapatid, ay taga Quezon Province. Yan, Quezon Province. Bulubundukin po yung ano doon, ano? Yung mga gawain ng mga pastor doon. Okay, we have some step of prayer that bring result. Merong ibang hakbang ng panalangin, merong magandang resulta kung gagawin mo ang mga steps na to. But anyway, sasabihin ko muna sa inyo yung mga hindrances. Bakit hindi nag-work? But our prayer will not work. Ano po yung mga
hindrances nito. Ano? Okay. We will hear a lot of preaching and teaching mula sa inyong pastor. Ano? On the subject of prayer. Tama ba ako? Okay. But some of us, our prayer will not work. Hindi daw nag-work. Bakit yung iba nag-work ang Panginoon sa kanila? Ba't ang kanila hindi nag-work? I think, kapatid, there is a lot of reason why prayer will not answer. Meron pong mga kadahilanan bakit tong panalangin hindi tinutugon ng Diyos. Amen? Meron pong isang dalaga dun sa HR office. Ano? Akala ko nagbibiro siya. Niya, Pastor, pwede niyo po ba akong pag-pray na magkaroon ng boyfriend? Okay. Naalala ko pala, nakakamera ako. Oo naman, sabi ko sa kanya. Talagang nag-devotion po ako doon sa HR na yun. Tapos pinag-pray ko. Seryoso pala itong bata na to. Alam niyo po ba, pinag-pray ko, Lord, kung kalooban niyo po ang batang ito, bigyan niyo po siya ng taong magugustuhan niya at magugustuhan siya. Hindi naman siya pangit, hindi rin siya maganda, katamtaman lang. Ano? Kumbaga, kumbaga sa ano, pwede na ang mukha niya. Okay. Sa loob ng 1 linggo na hindi kami nagkikita, sabi niya, Pastor, sabi niya, ang bilis ng sagot ng prayer mo. Nagkaroon ka agad ako ng boyfriend. Talaga, sabi ko sa kanya. So, ibig sabihin ko, kapatid, kahit sa isip ko lang na biro-biro yon, pero sa kanya seryoso pala. Ano, alam niyo po ba pagka ang prayer mo sinasagot ng Diyos, lalo mo pang ma-enjoy ang Christian life mo. Amen? Kaya kapatid, I think there is a lot of reason why prayer will not answer. Prayer will not work when you pray ng ganito. Ang prayer, hindi po yan maganda, hindi po magkakaroon ng magandang resulta pag ang prayer mo ganito. Hindi niya. Okay. Bago na tayo dadako sa mga points, dito muna tayo sa introduction. Doubtful in your supplication. Yan ang nangungunang hindi kumikilos ang Panginoon dyan. Nagdududa ka sa hinihingi mo. Amen? Tatandaan mo, once na hiningi mo, siguradong gusto mo. Pag nagdadalawang isip ka, your prayer will not work. Amen? Naintindihan niyo ho? Pag nagdadalawang isip ka doon sa hinihingi mo, I guarantee you, your prayer will not work. Amen? Nagdududa ka eh. Amen? Tingnan niyo po ang Matthew chapter 21 verse 22. Kung ano ang sinabi ng Panginoong Jesus dito sa kanyang mga alagad. Ano? Okay. Matthew chapter 21 verse 22. Sabi niyo, and all things whatsoever ye shall ask in prayer, ano sabi? Believing ye shall receive. Marami na pong nagkukot ng verse na ito. And some of them are failure to practice this verse. Prayer ng prayer tapos nagdududa. Amen? Kaya kapatid, doubtful in your supplication, katulad dito, a wavering faith is a faith that has no reservation. Kaya dapat huwag kang magduda. Tingnan niyo po yung mga i-illustrate ko sa inyo. Yung mga i-illustrate ko sa inyo, totoo pong pangyari at pwedeng mangyari. Prayer without faith is like a car without gasoline. Amen? Kahit maganda ang sasakyan na yan, bago ang gulong, bagong pintura, bagong linis, as in totally brand new. Amen?
Hindi lalakad yan kung walang gasolina. Hindi nyo, kaya kung hindi lalakad yan kung walang diesel. Yun ang faith. Kahit pray ka ng pray, mainit ang prayer mo, talagang tinataas mo pa yung kamay mo, Panginoon ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, yung lakas ng prayer mo. But that prayer na walang pananampalataya is like a car o vehicle without diesel or gasoline o kaya without engine. Amen? Naintindihan niyo po ba? Katulad na ito, pag nananalayan ka ng walang pananampalataya, katulad lang ng gas stove na hindi umiinit. Amen? O kaya, katulad ng plancha. Walang kwenta yung plancha kung hindi umiinit eh. Amen? Kahit mabigat ang plancha na yan, hindi niya kayang ayusin ang busot. Lala kung ang damit mo o barong mo, busot mayaman. Ganun lang ang prayer. Ingay lang ang nagiging resulta. Pagdasal ka ng dasal, kung wala kang faith, buti pang huwag ka nang magdasal. Amen? Tatandaan nyo kung gaano kahalaga ng inihingi nyo, katumbas ng pananampalataya yan. Kung gaano kahalaga ng pananampalataya, katumbas ng halagang hinihingi mo. Naintindihan niyo ba? Okay, kung ang halaga ng hinihingi mo malaki, dapat malaki rin ang faith mo. Ganun mo yan. Amen? Kaya, prayer will not work when you pray doubtful in your supplication. And then number 2, prayer will not work when you pray dishonoring your spouse. Pag kayo mag-asawa, hindi kayo nagkakasundo. Amen? 1 Peter chapter 3 verse 7. Nandiyan po ba kayo? Introduction, medyo mahaba-haba introduction natin. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Okay. Kaya mahirap yung mag-asawa, away ng away. Chapter 3, verse 7, sabi niya, likewise ye husbands, dwell with them according to the knowledge, giving honor unto your wife, unto the wife pala, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not, hinder. Mag-work ba yung prayer mo kung di kayo magkasundo ng mag-asawa? Kaya, disagreement with your partner is a must when it comes sa prayer. Amen? Hindi kailangan sa prayer. Kaya kapatid, agreement with your partner is a must. Kaya tratuhin mo siya, respetuhin mo siya. You can dishonor your spouse kung paano mo siya pinagtatratuhan. Amen? Paano mo siya tinatrato. Amen? Hindi lamang po sa asawa, sa kapatid, pastor to member, member to pastor, kapatid, neighbor. Kaya mga kapatid, ito nasabi ko sa inyo, huwag kayong makipag-away sa kapitbahay niyo. Isa sa mga hadlang sa paglago mo sa spiritual, isa sa mga hadlang na hindi ka makakakay ng tao pag meron kang kaaway na kapitbahay. Kung meron kang dapat kaibiganan sa buhay mo, of course, understood ang asawa mo, mga anak mo, kasunod nan, mga kapitbahay mo. Amen? Okay, ganun ho yan. And number 3, prayer will not work when you pray
When you pray half-heartedly, yung wala sa puso mo ba? Amen? Yung bang prayer mo parang walang kainit-init? Amen? How? Paano yan? If you have this thing in your heart, paano po yung prayer na half-heartedly? Paano? Pag mayroon ka nitong tatlo na to, sigurado half-hearted ka lang pagdating sa prayer. Number 1, kapag ang puso mo ay confused. Ang tawag natin doon, confusing heart. Amen? Kumusta ang puso mo pag nagpipray ka? Confused ba? Amen? Sabi ng Panginoon sa isang iglesia sa Revelation, ang tawag nandun sa iglesia noon ay Laodiceans. Ang church na to ay confusing heart, ay confusing church. Lukewarm ang tawag ng Diyos doon. Dahil lukewarm sila, kung dahil ganun lang kayo, iluluwa ko kayo. Iluluwa. Kumbaga sa ibang salita, vomit. Amen? English, vomit. Naintindihan niyo? Ano ba sa Tagalog ng ibang salita ng Tagalog? Vomit. Isusuka. Ang matindi salita na isusuka ka. Amen? Ikaw, bakit ka nagsusuka? Kasi yung tiyan mo hindi maganda eh. Amen? Ganun yan. So, confusing heart is not acceptable with God. God, tandaan niyo po, God did not accept the urong-sulong heart. Kaya ang tawag doon, confusing heart. Nag-get niyo po? Be sure your heart is right when you pray. Amen? Madali naman mag-pray. Hahangaan ka pa nga ng tao eh. Lalo sa mga salitang nakaka-impress. May nakapagsabi sa akin, Pastor, na-impress ako sa prayer mo. Sa preaching, hindi ka pa na-impress. Hindi siya nakasagot. Sa prayer lang siya na-impress. Hindi na yung kapatid. Okay, pangalawa, pag meron ka nito sa puso mo, half-hearted ka. Una, confusing heart. Number 2, frosty heart. Do you know frosty? Kung anong kahulugan ng frosty? Malamig ang puso mo. That is the sign of half-hearted. Frosty ang heart mo. Paano ka pakikinggan ng Diyos kung malamig ang pakikitungo mo sa Kanya? Amen? Naintindihan niyo? Totoo yan, Fred. Kahit sinong tao pagka malamig ang pakikitungo niya sa'yo, di ka magtagal dun eh. Tama ba ako? Ganyan din naman sa Panginoon. Pag malamig ang puso mo, pagharap mo sa Kanya, respetuhin niya ba prayer mo? Of course not. Malamig ka eh. Amen? Ako, ayaw ko yung iinom ng kape na malamig. Buti pa hindi na ako inom ng kape. Gusto ko sa kape yung napapaso ako. Okay. Naintindihan niyo ho? Sign na half-hearted ka sa prayer pag mayroon kang confusing heart, frosty heart, and number 3, hard heart. Amen? Ang sabi ng Panginoon sa mga hard na puso, kaya kitang palambutin. Naalala niyo ba si Jonah? Nag-pray siya, di ba? Kaya pala nag-pray si Jonah na meron pang prayer na pride. Nagdala ang Panginoon ng isda para lunukin siya. Tulad na at lagi kong tinuturo sa inyo, kung pag-aaralan mo, ginamit ng Diyos yung isda
o malaking isda para lunukin si Jonah, yung oras din na yun pwede niyang utusan dalhin sa Nineveh. Right? Sinong may control ng isda? Di ba si God? Bakit hindi pa inutusan ng Diyos yung isda para iluwa si Jonah sa baybayin ng Nineveh? Bakit hinintay pa ng 3 days sa loob ng isda? 3 nights. Para palambutin ng Diyos ang puso ni Jonah. Yun lang naman ang purpose dyan. Andyan ba kayo, kapatid? Okay. Members, maraming paraan ng Diyos para lumambot ang puso mo. Ano ba ang makakapagpalambot? Di ba meron akong in-illustrate sa inyo? Dalawang klaseng puso yan. Malambot na puso at matigas na puso. Ang matigas na puso, ang katumbas niyang gulok. Ang malambot na puso, ang katumbas niyan ay kahit na tinidor lang yun. Parang kayong tulad lang ng donut at saka inyog o kaya buko. Di ba pag buko, matigas yan, tuyo yan eh. Gagamitan mo ba ng tinidor yan? Mapaluktot lang ang tinidor. Ano ang katapat ng buko na inyog na mayroong pambalat? Eh di ba gulok? Amen? Yun ang katumbas nun eh. Pero yung donut, kapatid, lalo na yung Dunkin' Donut, Mr. Donut, tinidor lang ang katapat. Ganyan lang din naman sa puso mo eh. Pag ang puso mo nakakapakinig lang ng salita ng Diyos, natatouch, naiiyak, yan lang ang katapat ng puso mo. Yan ang gusto ng Diyos. Eh hindi yung hard na yung mensahe, hindi ka pa natatablan. Kaya yung pagsamba, transformative eh. Amen? Ang pagsamba nakakapagpabago. Hindi yung meron ka lang natutunan. Pag ikaw ay sumasamba, dapat nababago ka. Yun ang Sunday school natin kanina eh. Amen? Nandyan po ba kayo, kapatid? Kaya, confusing heart, frosty heart, and hard heart. Mga hadlang po yan sa prayer. Dadaho na tayo sa mga points natin. Some step of prayer that brings result. Number 1, base your prayers on God's words. Pag ikaw ay nanalangin, ibabase mo sa salita ng Diyos. Amen? Ala ka naman dapat pagbasihan dyan kundi salita ng Diyos eh. Amen? 1 John chapter 5 verse 14 up to verse number 15. Tingnan niyo ha. Andyan po ba kayo, kapatid? Madali lang naman tayo eh. Nakatapos na tayo sa introduction eh. Sabi niya ho sa verse 14, and this is the confidence that we ask in Him. We have in Him that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hears us, whatsoever we ask, and we know that we have the petition that we desire of Him. Dapat nakabase po sa salita ng Diyos. Kapatid, isa sa mga gusto kong libangan, kapatid, hindi lamang ng chess when it comes to sports. Isa sa mga gusto kong libangan ay yung dart. Hindi yung dart. Sa dart, meron pong bullseye. Bullseye, yung pinaka-core ng target. Pag ako'y nakatarget doon sa pinaka-gitna, tuwang-tuwa ako. Feeling para akong masaya. Masaya-masaya ako. Okay. Ganun din naman sa prayer, kapatid. Pag ikaw ay nagpipray, na-bullseye mo, yung pinagpipray mo, kapatid, talagang tuwang-tuwa ka eh. Amen? Pag na-bullseye mo eh.
Paano mabubulsay ang prayer? Base mo sa salita ng Diyos. Amen? You can go boldly to the throne of grace. Amen? Naintindihan niyo, ho? Ang ibig sabihin na based on the Word of God, be sure kalooban ng Diyos ang pinagpipray mo. Amen? Okay. You should have a firmly fixed in your heart. Yan ang base sa salita ng Diyos. Yung puso mo naka-fix lang sa salita ng Diyos. Amen? Alam niyo po ba, pagka hindi gusto ng Panginoon ang ginagawa mo, kahit mahusay ka, kahit matalino ka, hindi ka pa rin magtatagumpay. Pag hindi kalooban ng Diyos ang plano mo. Amen? Number 2, mga step na nagdadala ng magandang result sa prayer. Prayer must base on God's words. Amen? Number 2, submerge your prayer in faith. Hindi salitang submerge. Ilubog mo. Ilubog o maglublob ka sa pananampalataya pag ikaw ay nagpipray. Amen? Naintindihan niyo, ha? Ibig sabihin, pag nagpray ka, ano ka, pananampalataya po ang nangingibabaw dapat. Naintindihan niyo, kapatid? Naalala niyo ba yung 2 bulag na inborn na nila na sila'y bulag? Dumaan si Jesus sa kanilang harapan. Pinagkakaguluhan si Jesus. Ang sabi po ng 2 bulag na ito, Jesus, anak ni David, maawa ka sa amin. Binabawalan po sila ng mga tao. Kung kailan sila binabawalan ng mga tao, doon pa nila nilalakas ang kanilang sigaw. Doon pa nila nilalakas ang kanilang prayer. Maawa ka sa amin. Alam niyo po ba, nang marinig ni Jesus na maawa daw siya sa kanila, huminto si Jesus. Naintindihan ni Jesus kung ano ang kailangan po ng 2 bulag. Ito, sagot ni Jesus. Naniniwala ba kayo na kaya po kayong pagalingin? Amen? Naniniwala ba kayo na kaya po kayong pagalingin? Dahil lublub ang kanilang puso sa pananampalataya, ano sagot nila kay Jesus? Yes, Lord. Amen? Kung tatanungin ko kayo personal, yung bang puso mo lublub ba sa salita ng Diyos? Lublub ba yan sa pananampalataya? You should search your hearts and mind. Lublub ba yan sa pananampalataya, salita ng Diyos? Kung lublub yan, submerge, ano? Kung lublob yan, lubog yan, ano man ang inihingi mo, asahan mo, mapapasa kamay mo. Amen? And then, sabi po ng Panginoon, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Oh, yes, Lord. Tsaka po umaksyon ng Panginoon. Hindi po ang kanilang mga mata. Nagdilat ang kanilang mga mata. Ang sabi ng Panginoon, dahil sa inyong pananampalataya, gumaling kayo. Kasi kung gaano kahalaga ng pananampalataya na dapat ilubog mo ang sarili mo doon sa pananampalataya. Salita ng Diyos. Nagit niyo po ba ang ibig sabihin? Hello? Ibig sabihin, believe you will receive when you pray because God's word is always true. Hindi naman nagsisinungaling ang salita ng Diyos eh.
Mag-speak ka sa Kanya. Start your confession of faith before you see the manifestation of your prayers. I-practice mo yung faith. Kasi yung faith, mahalaga yan para mapangiti mo ang Diyos. Nasabi ng Diyos, without faith, you can do. Imposibleng mabigyan mo ng kapurihan ang Diyos. It is impossible to please God without faith. Ganon po kahalaga ng faith. Pag ikaw ay umihingi sa Diyos, ano man ang inihingi mo sa Diyos, inuobligahan ka ng Diyos na manampalataya sa inihingi mo. Amen? Inuobligahan ka na magtiwala sa Kanya pag mayroon kang inihingi. Sasakyan ka, simple lang yan. Amen? Simpleng bagay lang sa harapan ng Diyos yan. Nag-get niyo po ba, kapatid? Pag-angat sa buhay, napakasimple lang, kapatid. Hello, don't speak faith one day. Huwag kang magsalita ng pananampalataya one day. Then doubt next day? Nako, may tiwala ako sa Panginoon. Pero bukas, duda ka na. Amen? Kaya, kapatid, pag ikaw ay nag-pray, kapatid, tatandaan natin, ilubog mo ang prayer mo sa pananampalataya. Naintindihan niyo ho ba? Kaya pagkatapos mong tumanggap ng pananampalataya, ito ang hinihingi ng Diyos. Halimbawa, yung prayer mo, natanggap mo, anong inaasahan ng Diyos sa iyo? Magpasalamat ka. Ang prayer na walang pasasalamat, hindi nakalulugod dyan sa harapan ng Diyos. Tingnan natin ang example ng Panginoon sa Luke chapter 17. Andiyan po ba kayo, kapatid? Ito yung example ng Panginoon. Chapter 17 ng Lucas, verse 11 up to verse 19. While I'm reading this verse, sundan niyo ako. And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back with a loud voice, glorify God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God and save a stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Napaka linaw ng message ng Panginoon dito. Amen? Andiyan po ba kayo, kapatid? Okay. Ganito po yan. Ang illustration nito. Pag ikaw ay nagpray,
sinagot ng Diyos ang prayer mo. Kahit hindi major ang sagot, basta nag-pray ka, may tugon. Ina-expect ng Diyos magpapasalamat ka. Pag hindi ka nagpasalamat, hahanapan ka ng Diyos. Thank you, well. Hindi niyo, pag hindi ka nagpasalamat, hahanapan ka ng Diyos. Base sa binasa natin, kapatid, sa Luke chapter 17, habang si Jesus ay pumunta sa Jerusalem, sa kalagitnaan ng Samaria and Galilee, meron pong 10 ketungin doon sa village. Nakatayo sa malayo dahil pinandidirian sila eh. Narinig nila ang tinig ni Jesus o ang pangalang Jesus kasi sikat siya during the time. Dahil sa nagpakain siya ng 5,000 tao ng 2 isda at 5 tinapay. Tapos nagpapagaling pa sa may mga karamdaman. Okay. Sumigaw ang 10 ketungin na to at ang kanilang sigaw, Jesus, Master, Guro, sabi niya, maawa ka sa amin. Nang makita sila ni Jesus sa verse 14 at sinabi niya sa kanila, umuwi kayo. Ipakita nyo ang sarili nyo sa mga saserdote. Religious leader, tinutukoy. Hindi niya naman hinipo ang kanilang mga ketong. Hindi na-action ng Panginoon. Basta, balik kayo, umuwi kayo, ipakita nyo yung sarili nyo sa mga saserdote. Sabay-sabay silang tumakbo. Wala kasing nakalagay dito kung how many steps they have done. Basta nung humayo sila para ipakita ang kanilang sarili sa mga saserdote, bigla silang gumaling lahat. Yung 9, nang sila'y gumaling, nagpatuloy. Umuwi sa kanila. But, mayroong isang tao, nang mapansin niya sa kanyang sarili, gumaling. Teka muna, gumaling ako, sabi niya. Bumalik kay Jesus. Nung siya ay bumalik kay Jesus, nag-fell down, lumuhod, nagpasalamat, sapagkat siya isang Samaritano. Nang siya nagpasalamat, lumuhod, nagpasalamat, ang tanong ng Panginoon sa kanya, di ba 10 ang pinagaling ko? Asan ang siyam? Amen? Diyan ka ina-expect ng Diyos, maliit man ang kanyang sagot sa prayer mo, maliit man, inaasahan ng Diyos o ina-expect ng Diyos magpasalamat ka. Ang pasasalamat hindi lamang po yun, Lord, salamat! Lord, salamat! Hindi lamang yun. May salamat, base sa Biblia, kung sa Old Testament ang pag-uusapan, yung mga Kristiyanong nagpapasalamat, may giving. Amen? Give your time. Give your heart. Ano man ang blessing na binigay sa iyo ng Diyos, konti lang o madami, inaasahan ng Diyos, Lord, salamat. Amen? Ayan, box. Lord, salamat. Pag nakita ng Diyos yan, hindi lamang ganun, nabibigay niya sa iyo. Amen? Itong taong ito na nagpasalamat, nakitaan siya na nagbigay puri sa Diyos. Nung magpasalamat siya sa Diyos, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Tumayo ka dyan. Kasi lumuhod siya eh. Tumayo ka dyan, sabi niya. Umuwi ka na. Lubusan ka ng pinagaling ng iyong pananampalataya. Kita nyo? Yung taong hindi marunong magpasalamat, pag gumaling, pansamantala lang kagalingan. Pero to,
lubusan siyang gumaling. Amen? Ala ng nikatiting na sakit din nadadapuan kasi lubusan eh. Sabi dito sa English, hath made thee whole. Amen? Pinagaling ka ng lubusan. Sila hindi lubusan eh. Amen? Kaya kapatid, alam niyo po ba kung gaano kahalaga sa harapan ng Diyos yung taong mapagpasalamat? Ikaw ay taong useful sa Kanya. Nagbibigay puri ka sa Kanya. Isa sa mga kinalulugdan ng Diyos at malapit ang Diyos sa taong marunong magpasalamat. Alam niyo po ba kung sino ang kinalulugdan ng Diyos? Gusto mo bang kalugdan ng Diyos? Meron kang ilang bagay na dapat sundin. Una, maging mapagpakumbaba ka. Pangalawa, maging mapagpasalamat ka. Amen? Magpakumbaba, mapagpasalamat, maging masunurin ka, sigurado kalugdan ka ng Diyos. Why David, ang bansag ng Panginoon sa kanya, a man after God's own heart? Yan po ang puso ni David, mapagpakumbaba, mapagpasalamat. Amen? Mapagpakumbaba, mapagpasalamat. Pero ang laki na ng laking kasalanan nagawa ni David. Bakit binansagad pang tao na kinalugdan ng Diyos? Kasi mapagpakumbaba, mapagpasalamat, masunurin. Pag wala kang ganong ugali, nako, huwag ka nang umasang kalugdan ka ng Diyos. Alam niyo po ba, pag kinalugdan ka ng Diyos, lagi kang nagtatagumpay kahit saan ka magpunta. Mag-business ka man, magtrabaho ka man, mag-aral ka man, o ano man ang ginagawa mo, tinitiyak ko sa iyo, papagpalain ka. Bakit? Kinalugdan ka ng Diyos eh. Amen? Nandyan pa po ba kayo, kapatid? Hello? Ganon yan. Kaya, ilublob mo ang sarili mo sa pananampalataya at matuto kang magpasalamat. Pag meron kang pusong mapagpasalamat, tinitiyak ko sa iyo, kalugdan ka ng Diyos. Pag meron kang pusong mapagpakumbaba, tinitiyak ko sa iyo, kalugdan ka ng Diyos. Kapag meron kang pusong masunurin, tinitiyak ko sa iyo, kalugdan ka ng Diyos. Lingapin ka niya. Kumbaga sa salitang priority, ipa-priority ka niya. Amen? Naintindihan niyo ako ba? Ipa-priority ka niya eh. Ganun po ang Diyos. Amen? Okay. At ang pangatlo, mga prayer na may magandang result. Stop fears in its tracks. Ang ibig sabihin, lumubay ka sa pagdududa. Stop fear, matakot. Kumbaga sa stop duda. Amen? Hello? Huwag ka na magduda. Remember, Satan is the master tricks. Yung magic. Master of tricks si Satan eh. Ayaw ng Panginoon yung magic. Doubt or fear are deliberating. Ulitin ko, doubt and fear are deliberating. It will hinder your faith to God. Anong ibig sabihin ng deliberating? Ibig sabihin yan, nagpapahina. Pag meron kang pagdududa, meron kang takot, hahadlangan niya ng tiwala mo sa Diyos. Amen? Meron akong tanong, matatapos lang tayo. Do you believe ikaw ay magtatagumpay? Amen?
Bakit? Because ang tagumpay ay bahagi na ng buhay mo. Naintindihan? Do you believe ikaw ay magtatagumpay? Yes. If you believe, sapagkat ang tagumpay bahagi na ng buhay mo. Amen. Joshua 1:8. Ang mensaheng ito para kay Joshua. I mean, yung kausap ng Diyos dito, si Joshua. Naintindihan niyo? Pero ang mensahe ng salita ay pangkalahatan. So, pwede mong i-claim ito. Pangkalahatan pala eh. Amen? Ang sabi niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Kaya po mahalaga ang Biblia eh. Binabasa, pinagbubulay-bulayan. But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Anong sabi niya? For then thou shalt make thy way prosperous, then thou shalt have good, success. Tulad ng tanong ko sa inyo kanina, do you believe na ikaw ay magtatagumpay? And some of you sumagot. Bakit? Sapagkat ang tagumpay, bahagi na ng buhay mo. Kaya ang Biblia, huwag mong hihiwalay ito sa buhay mo. Dahil ang Biblia, siya ang gabay ng buhay mo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my paths. Di ka maliligaw, hindi ka madadapa kung ang landas ng iyong buhay ay ang salita ng Diyos. Amen? Nandiyan po ba kayo, kapatid? Mahalin niyo Biblia niyo. Paano mo mahal ang Biblia? Punasan mo ba pag may alikabok? Ang pagmamahal sa Biblia, binubuksan araw-araw. Hindi lang ho yung pag may alikabok, pupunasan, hindi. Alam niyo po ba, ang Biblia, hindi yan naalikabukan. Kung araw-araw mong ginagamit. Amen? Pero kung tuwing linggo mo lang ginagamit, tinitiyak ko sa iyo, maalikabukan yan. 100%. Kaya dapat ang Biblia mo, hindi naaalikabukan. Hindi niya, ha? Bakit? Hindi po ibig sabihin, takpan mo ng kumot para hindi maalikabukan. Hindi. Hawakan mo araw-araw, basahin mo, hindi yan maalikabukan. Bakit? Napupunasan ng kamay mo yan. So, naintindihan nyo na po ba, kapatid? Pag sinagot ng Diyos ang prayer mo, ipatotoo mo. Kaya importante di yung nagpapatotoo ka eh. Amen? Magpatotoo ka. Kalooban ng Diyos ang magpatotoo. Pag meron siyang sinagot sa prayer mo, ipatotoo mo kasi makakapag-challenge ka sa iba eh. Amen? Huwag mong sarilinan yung tugon ng Diyos sa buhay mo. I-share mo. Amen? Para yung iba, lalakas din. So ngayon, kumusta ang prayer mo? Meron bang dalang magandang result? Kung wala, this is your chance to asking God's favor para magkaroon ng magandang result ang prayer mo. Tatandaan mo, ito yung conclusion. Kung gusto mong maging maganda ang ending ng buhay mo, ay ganito. Pag may sakit ka, subukan mong mag-pray sa iba na gumaling sila sa sakit nila. Gagaling ka. Amen? Kung may pera ka,
subukan mong mag-pray para sa iba magkaroon ng pera. Magkakapera ka rin. Amen? Amen, kung wala kang pera. Tatandaan mo yung taong pinag-pray mo na magkaroon ng pera, tapos nagkaroon ng pera, huwag kang mainggit. Amen? Kung gusto mo ng tagumpay, try mo munang ipag-pray na magtagumpay yung iba bago ka magtagumpay. Yun po yung happy ending. Get on the giving end. Amen? Minsan naranasan ko yung prayer ako ng prayer sa iba, pero sarili ko hindi ko nakapag-pray. Pero ang daming sugot sa prayer ko. Ay daming tugon sa aking pangangailangan. Naintindihan niyo? Pero pinag-pray ko sa iba lang. Totoo yan, kapatid. Danas na danas ko na yan. Sa dami kong pinag-pray, pero sunod-sunod yung blessings. Naintindihan niyo? Kailangan mo ng kagalingan sa sakit mo, mag-pray ka sa iba na maggumaling din sa sakit nila. Ganun lang kasimple yan. Hindi puro sarili ang prayer. Mag-pray ka rin sa iba. Ang the best na prayer, yung kaaway mo yung pag-pray mo. Amen? Meron ka bang kaaway? Kahirap kaya yung pag-pray yung kaaway. Pero pag nagawa mo, you won. Amen? Hello? Get nyo ho? So, ngayon, kung kinausap kayo ng Diyos sa pamagitan ng mensaheng ito, huwag niyong palampasin. Amen? Kung kailangan niyong magpasalamat dahil sa mensaheng ito, bakit di kayo magpasalamat? Pwede kayong pumunta sa altar. Sige, bow your head and close your eyes. Kung kinausap kayo ng Diyos sa mensaheng ito, huwag niyong palampasin. Tutugon kayo. Ang the best place para pasalamatan siya is the altar. Pag pumunta ka sa altar, sign na lubusan ka ng papakumbaba. Kung babasihan natin ang buhay ng mga lingkod ng Diyos sa Old Testament, gumagawa pa sila ng mismong altar nila para lumapit sa Diyos. What about you? Do you want to go to altar? Ang altar bukas, open sa mga totoong nagdadasal. Come on. Meron po ba? Huwag kayong mahiya. Ang altar na yan, bigay ng Diyos siya yan. Huwag mong hindi tatanggapin. Bigay ng Diyos siya yan. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon dyan sa altar na yan. Makipag-meet ka sa Diyos sa altar na yan. Dahil ang altar na yan, marami ng nabagong buhay. Marami ng pastor nagsuko ng buhay dahil sa altar na yan. Dahil sa altar na yan, maraming tagumpay nang nairigalo ang Panginoon dyan. Dahil sa altar na yan, maraming pamilyang tumatag. Kaya dahil sa altar na yan, magsasucceed ka sa buhay mo. Kaya ang successful, possible yan sa Kristiyano. Lalo na ang Kristiyanong mahilig pumunta sa altar.
Dakilang Ama, salamat. Dahil po sa inyo, kami po ay naliliwanagan, natututo, nagkakaroon ng desire na magsuko ng buhay. Salamat sa pag-aalaga nyo, salamat sa pag-aaruga nyo. Salamat din mayroong isang Kristiyano na nagkasakit at pinagaling nyo. Salamat. Napakabait nyo po sa bawat isa sa amin. Salamat dahil hindi kayo nagpapabaya sa aming buhay. Nawa yung mga Kristiyanong nag-pray, pumulta sa altar para kausapin ka. Bigyan niyo po ng pansin ang binitawan po nilang salita sa harapan niyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.